Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Huwebes. Maulan ang araw pero nandito pa rin tayo syempre sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Ako po si Karen. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang inyong pong kakwentuhan, uli, si Guamong Jean. Wala Ba't ka natatawa pag sinasabing guamong? Kasi parang guwapol na... Uy na nga di ba? Guwapong among, kaya pa Guwapol, yung bayabas yun, amo. Bumabati po sa inyo ng isang masayang ikalawang araw ng simbang gabi. Parang gusto kong kumain ng bibingka. Pag sinabi kasing simbang gabi, among naaalala ko po yung old style na bibingka, hindi yung ngayon, parang bread na yung ngayon eh, 'di ba? Maalsa. Oo. Yung mga luma, naaalala nyo, Tita Shirley, manipis. Oo. Tapos malagkit. Hindi naman malagkit na malagkit. Pero Yun talagang niluto sa dalawang palayok lang. Ay, palayok ba yung tawag doon? At hindi pa sila gumagamit noon ng instant na galapong hindi pa. at harina. No? Hindi pa. Ano pa Talagang po yung fermented? ginigiling pa sa bato. Opo. Yung kinukwento ng old style na yung may nanay na nagtitinda, yung ginagawa pala nila nun, yung may kabukasan na yabyas, may kabukasan na nasi yan, parang fermented. Fermented. Yun yung pang paalsa. Wow, kaya pala iba. Yun yung cultured, no? Parang cultured kung tawagin. May Parang natural yeast. Yes. O, yan, ngayon oven na eh. Oven, opo. Pero yung mga Oven. nagtitinda sa cathedral, tita, meron pa rin. Oo, Kaya sa... lang, dito. Yung iba nga, hindi na oven ngayon, blowtorch na. Blowtorch para yung Oops. taas sunog. Mukhang niluto. High-tech na talaga, no? Oo nga. Puro among shortcut, no? Meron na rin gumawa. Alam mo, mga Amerikano, nag-invento na daw ng, ano bang tawag nila? Electric PV cooker. Ano po yun? Pag pinronounce na electric pewtobongbong cooker. Talaga yan, ano naman? Hindi na kailangan tinataktak pag naluto, parang toaster. Nasusulpit? Pipindutin mo, sumusulpit yung yung puto-bongbong, na. lumalabas. Manyaman lang kaya rito. Parang shortcut. Yan ang mga high-tech ngayon. High-tech na shortcut. Pero yung simbang gabi, among, di ba? Walang shortcut. Yes, of course. Kasi hindi pwedeng sino-shortcut yung misa at hindi pwedeng magmisa ng simbang gabi sa convenient time sa'yo. Right. Kung hindi siya simbang gabi eh. Actually. At hindi din ito pwedeng lapatan ng mga high-tech din, except at the service ng, halimbawa, yung mga pwedeng high-tech mo sa mga simbang gabi ngayon, yung mga LCD, yan, mga Siyempre, kailangan yan. visual aid. Hindi ka Electric pwedeng fan. gumamit ng -1. Yun ang bawal. Ay, bawal po yun, di ba? Oo. Kung- Tsaka hindi ka pwedeng gumamit ng electronic laughter, no? Ay, pag nagmimisa si Among, Pag dapat... nag-joke. Hindi, kasi may mga nagkukwento din ng mga pare ngayon na comedian daw sila sa pagdating ng simbang gabi. Nagpapatawa. Oo. para hindi antukin. In the hope siguro na huwag antukin. Ako sabi ko naman nung magagawa nyo yung oras na yun talaga antukin ng tao, no? The best way namang panggising is the holy grace of God. No? Pero yung kasing mga style nga, patawanin mo kasi inaantok yung mga tao, no? Kailangan igogo mo ka, no? So, kung ano-anong mga gimmick na pinagagagawa. May mga nagjo-joke, ay nagdadala ng kanilang mga paraphernalia. Naku. Ako kabi ko, minsan gawin ko din sa katedral yan. Dadalhin ko nga yung alaga ko, si Whitey. Kabayo? O Hindi, tanong mo ko, sino si sino Whitey? si Whitey? Yung Burmese python ko na 22 feet long. Tingnan mo yan. Pag hindi Mananakot naglundagan pa. ka ako doon, no? Mananakot pa. Pero pag ginawa mo yon, ang focus ng mga tao, kung minsan, mapupunta doon sa joke. Oo. Opo, yun yung maaalala.
Kaya ako takot kanina kasi may binanggit ako 3:14. Naku, Sa loob ng misa, I was talking about the 14 generations kasi. Groups. Of the 14 generations in 3 groups. So 3 times 14 makes 42 generations. E nabanggit ko 3:14. Ganyan na yung mga ulo ng mga tao. Sabi ko, yan pwede, pinagbigyan ko na yan. May tip na kayo para sa wedding. Magtatakbuhan. Naku. Unahan kayo mamaya. No, but there is really a danger, no? Pag natatandaan mo yung nung nasa Santa Rita, na overdo ninyo yung yung LCD, yung projector, na habang nagmimisa ako, kala ko tingin ako ng tingin sa sarili ko kung may polvo ako yung hindi natuyo sa may noo. Ba't nakatawa ang mga tao? Yung pala, kaya sila nakangiti, yung projector sa screen, may nilagay yung nag-ooperate, yung jingle bells, yung gumaganong-ganon na bells na sumasaya, may animation. Tumatawa yung mga tao kasi pagpalit ng animation, pagkatapos ng bell, yung angel naman nagpa-flap yung wings na ganyan. Ayan, maybe it really wakes people up. It really catches their attention, but in a wrong way, no? Off focus. Opo. Kaya 'di ba, yung standard may standards pati sa paggamit ng audiovisual presentations o yung mga visual aids. Yung turo ni Among Sol, yung ating dear Among Sol, kailangan simple. The simplest background you can get. Dark black background, white font, tapos yung font mismo, hindi yung mapalapalabok na letra. Totoo. Dapat yung simple lang. Kasi kung hindi, yung focus, nandun, ay kasanting da, ay kesyo, nakalimutan na yung dapat pagtuunan ng pansin. Yun ang sinasabi natin, no? Kasi hindi lang siguro sa mga simbang gabi, kundi na-accentuate lang ngayong panahon ng Kapaskuhan. Kaya maski sa mga altar, no? Opo. To attract and make the atmosphere very Christmas, dahan-dahan ka din, no? O sa paglalagay ng ostentatious na masyado, na mawawala na yung pansin nila sa altar. Opo. You know, 'di ba, noon pa inuulit-ulit ko, maski sa mga tao, sa inyong mga babae halimbawa. Ba't kayo nagme-make up, sabi ko? You make up for something that is lacking. 'Di ba? Galing natin, tita, no? Right. Walang Kaya pag sumobra ka ng pag nilalagyan mo ng masyadong decorations, you are operating already on a different level. Para sinasabi, ang pangit ng simbahan namin, dadagdagan namin ng ganito. Ang pangit ng harapan ng bahay namin, kaya lalagyan ko ng ganito. Hindi na accent. Ang pangit ng misis ko, kaya regaluhan ko siya ng sandakot na makeup, no? Para ilagay niya. Sandamukal. Sabi ko nga dun sa isa, ibili mo na rin kako yung misis mo, kako ng reflectors. Idigit mo doon sa kasi yung kumukuti ko para pag nasinagan ng araw kumikintab, no? Now we in liturgy, in worship, those are the things we have to be careful about. Let us be ngayon, lalo ngayong Pasko, no? Kasi yung paglalagay ng mga decorations niyan. Kaya subdued, joyful, but just good enough to perk the spirit, but not to cover what the people should actually see. Kasi may nagtanong sa akin, Among, di ba nagtanong niya, may lugar ho ba ang Christmas tree sa altar? Ilang beses nang tinanong sa atin yun. Kasi sa palagay ko, may mga nakikita siguro silang mga simbahan na may Christmas tree sa loob. Sana wag naman sa altar. Pero meron ding tanong, Among, pwede ho ba ang parol sa loob sa altar mismo? Sabi ko, kung yung parol mo ay yung dasindi, maduduling kayo. Pati si Among maduduling. Oo, kasi destructive yun. Huwag mong ilagay. I advise, if you put, ang advice ko, yung ginagawa namin sa cathedral, lagay nyo yung mga parol na simple. Ilaw. Ilaw sila. At the same time na decoration, but they add light. Right. Yung hindi kasi didilim sa sala. Uy, mabubulag yung nagbabasa at nagsisimba.
Marami naman po ako nakitang simbahan na tastefully decorated with paroles. Yes. Pero accent, tama kayo, Accent Amo. lang. Accent lang. So, ibig sabihin, hindi sila yung center of attraction. Right. At Oo. pampaliwanag din. Kung minsan yung nasa taas ng sanctuary, pero yung mataas na part na hindi natatakpan yung mga dapat matakpan na areas. Pero makikita mo, may parol. Yes. Kasi kung minsan magiging cacophonous na yung sa altar. Well, especially if you have a church, like for example, the cathedral, Opo. that is well lit. Hindi naman sa dahil ako'y nandun, no? Or Santa Rita. Hindi dahil sa doon ako'y nanggaling, no? Kasi, ibig ko lang sabihin, I've seen those places. They are beautiful. Like also ang Bacolor. Practically sa Bacolor, yung mga ganong retablo, an Angeles City, Yes. ang Holy Rosary, my God, lagay mo lang ng counting accent lang ng Christmas. You don't need to put anything. Lagay mo yung Belen mo doon. But to put Christmas lights or Ay, hindi na. Christmas tree, yung poinsettia, yung Minimum. Very minimum. pulang-pula. Accent lang no? dapat. Hindi. Tsaka among, di ba poinsettia, pag Advent, hindi pa yun Hindi pa dapat masyado. nilalagay. Mm. Naku, yung ating Pero kwentuhan. usually kasi, yun ang pinaka-uunang nilalagay ng mga simbahan. Ayun lang. Kaya dapat talaga balance din po. Ngayong Christmas, talagang it should be balancing para yung kung inaantok po yung mga ano yung gagawin niyo po pag inaantok yung mga tao? Sabi ko, wala kang magagawa kasi natural lang maging antukin ka, no? May isang naalala tuloy ako, Tita Shirley. Itong mga alaga ko, lalo na yung si Karen na makulit. Ay, oo. May isang simbahan na nakita siya, puno ng Christmas lights. Sa loob, sabi niya, ano to? Simbahan o mall? Totoo. Yung kwentuhan natin, kung nais pong sumali ng ating listeners. Share po nyo yung Share mga ninyo. decorations nyo ngayon sa mga altar nyo. Hindi pa man may nag-share namong sa from 2 to 72. Magandang hapon po. Hindi po ba maging destructive sa altar? Yung may Advent wreath at 9 candles na sinisindihan every day of simbang gabi. Sasagutin ni Among Jean yan pagkatapos ng ating break, pero Oo, text yun po po muna. kung gusto mag-text pa. Sa Smart po, 0918-351-8282. Sa Globe, 0917-363-3738. At sa Sun, 0923-231-4124. Okay. Text lamang po kayo habang tayo'y nagbe-break. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas, aking kamay magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tinay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak.
siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio stations. At tayo po ay inuulan na rin ng text, hindi lang ng tubig. Yes. Tita, paano nga po ulit yung tanong? Kung hindi daw destructive yun, meron Christmas, Advent wreath, tapos may siyam na kandila daw na Kung distraction oo. na. Mhm. Destructive ang dating. Okay. Yung candelabrum, no? Palagay ko yun ang ibig nila sabihin. Siyam na candles. 9 Baka- candles. So, hindi naman po ito yung sabi ni Among G na Hindi na nagbebenta ng magkakatabi-tabi. Kung Ay, hindi naman binanggit naman kung magkakatabi-tabi. Okay. Meron pong kasing may candelabrum o candelabra na tinatawag tayo. Ang candelabra po are sets of candles na yung parang triangle yun eh. No? Tapos may mga Pyramid, Among. parang pyramid sila. Triangular yung position ng mga candles. So, yung sentro, yung pinakamataas, Is supposed to be they are supposed to be 7 candles. 7 no? candles. Yun ang pinaka-normal. Yun ay ginagamit sa pag-benediction, no? You use those benediction or doon sa tinatawag nilang tenebre, no? Tenebrarium. Ang tenebrarium naman are 15 candles. At the same time, yung ganun din yung shape nun, yung parang triangular na may stand, tapos the candle stand one, magkakatabi sila pataas ng pataas hanggang doon sa peak yung kalagitnaan. Pero yung tenebre, ang tenebrario at saka yun ay para sa Holy Thursday. Usually it is before the reform ng liturgy, yung ginagamit po yun mga the last 3 days of Holy Week. So, nasa sa loob ka ng Triduo. Tenebrario po ang tawag doon dahil the word tenebre or tenebra in Latin is shadow. Shadow. Okay. Ang ibig sabihin nun ay yung bang it symbolizes the setting of the Son of Justice, our Lord, and the spiritual darkness of the Jewish people. It is actually the reminder. Kontra sa Nostra. Right. Yun ang konsepto nun. But then sa Holy Thursday nakasindi yun, tapos during the singing of the Psalms, isa-isa silang pinapatay. They are extinguished hanggang sa magiging madilim. It will cast a shadow. Yun ang simbolismo kasi yung the setting of the Son of Justice, tapos yung darkness. Kasi di ba pag may ilaw, may the presence of light casts shadow kapag may black. Opo. Yung shadow na yon, those who live in spiritual darkness. Kaya sa ganang akin, doon sa meaning ng candelabrum at ng tenebrario, itinabi mo sa panahon ng Advent, it is out of place. And especially Christmas, no? Kasi hindi yun ang purpose noon. Although we can use candles, no? Bakit hindi? Pero yung kasing ang candle of Advent na ginagamit natin of the Advent wreath are totally different naman ang significance nila. And it is within the season. Pag tinabihan mo sila sa altar ng isa pang ganong uri naman ng kandila, you are merry mixing. Merry mix?
Oo, parang Anong ibig sabihin yan ang nun? tinatawag Kasi- na liturgical chop suey, no? No, kasi chop suey. At least yung chop suey na totoo, nakakain mo yun, eh. No? Eh, sa pagdating sa liturgy, confusing yun, eh. Oo nga naman, kasi may meaning lahat ng ginagawa natin. Eh, hindi pwedeng paghalu-haluin Oo. namang, di ba? Kaya Ako kapag confused. ikaw ay liturgist, mag-isip-isip ka. Ibig ko sabihin, you have to, you ask the experts, you ask people who may know a lot of things before you start doing things sa paro. Kung minsan best, ano ka eh, di ba? Yung well-intended Hindi. ka, no? Opo naman. Well-intentioned ang ano mo. Pero, dahil doon sa kakulangan ng kaalaman o ng lack of preparation, at nangyayari yun, no? Ibang message mo may bibigay mo dun sa tao, no? Opo. At among, di ba, ano yan eh, sabi nga natin, ang Santa Iglesia ay may mahabang tradisyon. Yes. Hindi tayo magkukulangan ng mga explanation siguro. At Marami, hindi tayo, marami yan. may standards. Oo. May sinusundan tayo. Hindi pwedeng kung ano na lang yung naisip mo, yun yung Yung gagawin. gagawin. At saka kung hindi, let's say, wala kang mapagtatanungan, may mga libro naman eh. Opo naman. At ngayon Oo. may internet pa. Oo, internet. Kaya pa. lang dapat alam mo yung sources na tama. Baka mamaya yung Oo, susundan baka mo hindi Catholic yun. yung palpak na source. Hindi kaya Source. yung nag-text na yun eh baka yun ay isang gimmick din na pampagising sa tao na maglalagay hindi. ka ng maraming kanti. Merong pang actually sa Old Rite nung sa TLM, yung Traditional Latin Mass in the Missal ng 1962, merong candle mass, yung unang old candle mass celebration. Ito po yung pagmimisa ng traditional Latin Mass na hindi gumagamit ng artificial Na lights. ilaw. Lahat po kandila. That is why they call it parang candle mass. Di ba, among yan Although yung candle mass is paggabi? presentation. Oo. Yung Roraticelli yan. Right, Roraticelli. Lahat, ang buong altar, no, lalo na yung mga, nakailaw ang mga kandila, and it is a beautiful sight. Kayong mga tao para bang, hindi naman kayo nasa kadiliman, hindi kayo naiilawan, pero nakikita mo yung altar, it is glowing, no? And then nandun yung celebration ng liturgy. Subukan kaya It's a natin beautiful minsan, one. Among. Ay, ako, kung papayagan ako ni Archbishop, Magro-Roraticelli. Mag-Roraticelli ako dun sa, we can do that. Pero alam niyo po, mga kapatid, ba't ako naging, para ako naging ministro ng Alam niyo po, mga minamahal naming tagapakinig, mga kakwentuhan pala, ayan, nawala to din yung gusto ko sabihin. yung ating Roraticelli, kung kayo papayagan. At dahil maganda ito. No, but you prepare. The best talaga is liturgical preparation. Kaya kaming mga pare, we have to prepare. Hindi lang, number 1, ang homily. Ikalawa, yung gagamitin mong panalangin. Kasi kayo, halimbawa, kayo nagsisimba, pag nahalata ninyo yung pare, di ba hindi malaman kung anong bubuksan sa mga libro? Ayo po. Na nangyayari din sa akin. Anong iisipin? Si Father, Hindi siguro umuwi na prepared. naman ng madaling araw ito. Hindi niya nahanda yung libro. Tapos lalabas ka, tadahan, naka-green ka. Nakalimutan mo, oy, Advent ngayon, Violet. Mahahalata ka. Presence of mind lalo na kung may means mga- also May mga preparation. conscious na mga parishioners Right. na alam kung ano yung prescriptions. Kaya yung tanong na, anong gamot sa mga inaantok sa misa? Kurutin mo. Hindi. Celebrate the Mass as it should be. Oo nga. Prepare it well. May tendency nga antokin yan, pero pag makita nila yung flow ng liturgy mo, and then tell your choir to prepare well, no? Smooth. Admonish your lectors to proclaim well. Hindi yung uurot-urot ka doon, tapos mawawalan ng interest yung tao, yung focus nila. Sabihan mo din si Among, ha, wag ka lang lalakas-lakas loob na aawit-awit, tapos magsisintonado ka ng madalas. May kulpa. Ako na naman yun. Awitin mo yung misa. Awitin mo yung mga parts mo. Hindi naman kayo madalas sintonado. Paminsan. And then do the homily, no? Pero walang kengko yan, no?
Syempre, Walang Among, gimikan na hindi po, ganito yan. Kung si Among mahilig mag-joke at sa homily niya, sabihin po ninyo, pumunta siya dito sa radio station, kailangan natin ng kailangan natin ng entertainer. Ito entertainment. mo, Among, nag-joke daw si Father Bong kagabi. Hindi ko lang alam kung sinong Father Bong. Nako. Marami tayo. Ano daw ang joke? Nagbukas daw siya ng internet, nakita niya yung old picture niya. Sabi niya, ano sabi niya? Kanu at ning katsura. Tapos, nag-isip-isip daw siya, sumagot siya, bakit ngayon masanting ko? Sabi niya. Sa misa daw kagabi. Ay, yung mga ganon, Ayun, okay oh, pa, no? pambukas. Kasi, lalo kung may connection dun sa sinasabi. Just to get the attention of Right. the listeners or the parishioners. Okay lang po yun. Yung hindi okay yung kung anong gimmick. Uy, ako nangyari na yan, no? Nasa Wellington ako. Sa Sunday Mass. Mhm. I cracked a joke. Mga Wellingtonians, mga Kiwi, New Zealanders, no? Tumawa sila. Mhm. But after the Mass, I was approached. Kasi dun, simple, no? Vicar, they call their priest Vicar. Vicar, I love the joke, and I'm sure it was about your culture, and that's why we understood it, yes. But I didn't see the connection with your homily. Patay. Patay ako. Sabi ko, you can deduct from my stipend. Bawas stipend. O, di ba, tita, doon, kaya nilang i-approach yung Oo. kanilang pare. Oh, they will tell you. They will tell you. Even if mga complaints na, they will not wait for you to. Kasi doon pa naman, after the Mass, yung ginigreet mo yung mga tao. Opo. Pupunta ka dun sa harap. How are you? Yun, doon ako nasanay na mag-smile ng Oo nangawit talaga yung pangakunan. But they will tell you, Father, we loved your homily. O kaya, Father, I think you said terrible things. Ay, buti pa Right. sila, kaya nilang gawin yon. They can tell you. And you have to have an open mind, no? Kasi they have the right, the faithful have the right to expect from you. It may not be the best, but at least something that they will appreciate, even just for a while. Pero Among, di ba maganda din po yun? Kasi ibig sabihin, interesado yung mga nakikinig. Ibig sabihin, may nakikinig sa'yo. No? Ay, galing nun. Oo. Ito isa, si Atching Press. Ibig sabihin, ito yung tanong niya, no? Ibig sabihin, si Atching Press talagang nakikinig sa mga readings. Sabi niya, Among Jean, bakit pulahin ng San Jose mo ing masasabi pa Chesim Bambengi? Bakit yung Birhen Maria masasabi? Ay, hindi. Mali. Aroche. Pote ka, metong ka karang, mitutundo ka galang. Hindi. Umabuna nga parati yung Birhen Maria ng Induning Diyos, yung kayang esposo ay San Jose. Baka o baka mabilis yung nagmimisa, hindi nakaka-catch yung word, no. Hindi po kasama po siya. Si Birhen Maria parating nandun. After her comes the apostles, or dinudugtong si San Jose. So, kasi Among, siguro yung stress, baka yung mga sentence construction lang. Posible, no? Mga naka-stress yung sa mail, 'di ba? Pero Atching Press, Sa gospel ito. siguro po. Yung ngayon, ang ibig niya sabihin, o dun sa Siguro, prayer, yung Eucharistic mga, prayer. yung mga genealogy. Sa genealogy, oh. Nandyan din si Bakit po lahi ng San Jose mo yung masasabi pa Chesim Bambengi? 'Di ba yung mga genealogy? Pero interesting kasi Depende. Yung kay Mateo tayo ngayon, ano? Kay Mateo. pero sa Jewish naman Atching Press kami gaganaka matrilineal. Wow. Kikilalanan dala deng anak na ning Babay. Kasi yung reasoning daw nila tita, istong anak na yung imana, sigurado yung anak na yung imana. Sigurado nung Tatang. kanino yung Nalia. tatang. Yes. So yung Totoo. susundan, ganun yung mga Hudyo. Hindi ko nakuha yung Yung ina, question niya kanina, yung ina kaya yung- akala ko. Ayan, Atching Press, mamuklat ng Bible yamong Jin, check na no reng Wapo ta gospel. masungal ko. So yung simbang gabi natin, Among, ang galing kasi
isa-isa, no, nakikita natin kung ano yung mga traditions. At dito sa, based sa mga tanong sa atin, interesado yung ating listeners. Tunggal-tunggal yung mga kaugalian, yung decorations sa ating simbahan, Yeah. yung homily ng ating mga pare, at ngayon pati yung gospel, talagang tinitingnan kung ano yung pagkakasunod-sunod. Ang ibig sabihin nito, pag simbambengi, alert yung mga nakikinig, Yes. o alert yung ating mga nagsisimba. At sabihin pa natin yan, hindi pwedeng hindi sila alert, no? Alalahanin mo, may gising lang maranon din, siryarang may gising. Palagi ko naman, naman pemilit ginising Ayoko din, naman. Datang la po, nandun pindarot ang lahabe ko, nga, kaya mumuran, makasangi la rin anak. Talagang Elizabeth dress to Splenda kill. na. Oo, nakabihis sila. Kaya, so they came alert. Kaya gising na gising ang mga yan, no? Believe ka yung mga bata, tita, di ba? Pati yung mga 4, 5, 6-year-olds, yung mga bago mag-aral, na-imagine ko, pagpasok kaya ng mga batang tumamayang alas 7, alas 8, hindi inaantok kasi. Oo. Kaya ako kanina, Sinasama. mayroon ding may practical purpose din yung asperges, Para Nandin talagang mga ligkig. pag binindisyon. Binless nung sa beginning ng mass, no? Before the Kyrie. It was beautiful. By the way po mag-text ko ketang number ko, kaya po darala ng cellphone ko. Kanya, hira ko mapakibatan. Kauli na nga mong Jean kanyan. Inuulan na rin ng text messages. So, if you have messages po kanako, you can direct it to the numbers ng... Si JD Welder, si nagte-text. JD. Ay, tahimik si JD ngayon. Tahimik kasi hindi po ninyo dala yung cellphone nyo. Hindi, maski yung kahapon, tahimik din siya. Baka, palagi ako magsimbang bengi yan, matudtud siya Inaantok. kanyan. Oo. Kaya yan, no? Yung kailangan maingat tayo. No? Dun sa sa keng kaburyan tamong maging masanting, malagwing kay katamong celebration. Pero kaya mo rin dapat yung careful preparation. No, research, mangutang, and then para makakonfusing kay katamong seremonya. Ito, may follow-up si Yaching Press. Yung buri ko pong sabihan na atin niya pong kapatid ng Virgin Mary siguro. Imanya po yung Santa Ana na. Posible po, pero so far karing kay katamong traditional and ting mi payabot kay katamo lang mababanggit. We can always conjecture, baka maybe she had, no? May mga Pwede. kapatid din siya, you never know. Kasi ala naman sasabing dapat may kakapatid. Ano mo kalupan ng Ginong Jesus? Yes, it implies something else. Niya sabihan lang the only incarnate, and she remained a virgin all through her life, even after she gave birth to Jesus. Then you can conclude she remained a virgin, so Kristo yamong meging anak na. Ay, yung ating mga listeners, kita nyo, among nagiging analytical pa. Ibig sabihin talagang ninanamnam yung homilya at yung mga yung readings, yung gospel sa simbang gabi. At meron pa po ba tayong ibang mga tradisyon na nais ninyong ikwento? Ihabol lang po ninyo sa ating numbers habang tayo nagbe-break. I will play for him on my harp with my lute and 10-stringed lyre. I will greet the Lord with my song. I will sing of the ways of the Lord. Good it is that we should sing to honor Yahweh's name, to thank Him for His love at dawn, His faithfulness through night.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Right FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. May tanong ulit dito, Amo. Magandang tanghali po. Tanong ko lang po, if okay lang po ba ng white vestment na isuot ng pare sa mga simbang gabi? Thank you po. Well, actually po, white talaga siya. It is, ang dawn masses, katulad nung last discussion natin noon, although we are within, within the Advent season pa din, no? But the fact na ang masses po na dawn masses, which are our privileges dito sa Pilipinas, no? So we have the privilege to wear the white, or some priests would wear blue, no? Or a hue of blue. Kasi nga naman, we were also given the concession na sa mga masses in honor of the Blessed Mother, we could use blue. And the dawn masses are the masses in honor of the Blessed Mother. Kaya po yung prefaccio is the preface of the Blessed Virgin Mary sa mga masses ng Ignacio Aguinaldo. He's okay. He's doing the right thing po. Okay. Buti pang sabihin, nakakatakot yung may nagsisimbang gabi na may mix up siguro, biglang nagpa-purple. Ay, hindi. But if you celebrate another mass during the day, it is, you will wear the purple one. During the day. Halimbawa, sa cathedral, we use ang 12 o'clock, mayroon pa tayong 12 noon, they use the Advent color. I think... Kasi it's not the mass of the simbang Gabi. It's not the privileged mass. I think we have to clarify po ito kasi ang simbang gabi sa mga hindi pa nakarinig sa atin is a privilege granted to us Filipinos. At hindi na withdraw. At hindi palagay ko hindi we withdraw dahil pinaglaban nga yan ng mga obispo natin, no? Kaya pumayag ang Vaticano to make an exemption sa atin. At saka Among, ang dami talagang nagsisimba na hindi lang sa Pampanga, hindi lang sa Manila, all over eh. Yes. So devotion talaga for the whole Philippines. So at I think in one of the older ordos yung last year or the year before, may annotation yan, pag simbang gabi, white. At ini-explain kung bakit eh. Puti kasi ito yung devotion to the Blessed Virgin, tapos kaya nga may Gloria, yung equivalent niya almost like a solemnity. That's a good point, no? Na-bring up mo, nahalata po, napansin po ninyo na sa season of Advent walang Gloria, but now meron tayo. Again, it is a concession. Opo. Yung mga halimbawa, mga European Catholics, so mga even priests na hindi sanay sa ating misang ganingaldo o misang gabi, misang simbambenge, they will be surprised. So pag Advent, but may Gloria. Why did you sing the Gloria, no? O tapos pag nagmisa sila ng may araw na, wala na ulit yung Gloria. Katulad nung nangyari sa akin nung second Sunday of Advent. Okay. Nag-recite ako ng Glory to God. Ay, may kulpa. I was distracted. There was a reason. Kaya nagtaka yung mga tao. Ako lang mag-isa nagre-recite. Tinuloy ko na. Well, it happens. So yan, kinukwento na po ni Among Jean yung mga kumbaga outtakes. Yung mga outtakes na yan. Yan yung inaabangan ng listeners natin. Kumbaga kung movie yan eh. Ano nga ba yun? Yung bloopers. Bloopers, oo. Meron nga akong joke eh. Yung batang nangumpisal, pero walang ugnayan sa kwentuhan natin. Baka masabihan na naman ako. Wala naman kayo sa Wellington. Pwede pa. Yung isang joke yun, nasabi daw nung may nangumpisal na bata, no? Sa Diyos, bata lang maliit, mga 7 years, pang 5, 6 years old. Sabi daw niya, God, forgive me. Tapos sabi daw niya, God, bakit? Why, my child? I sinned. What did you do? Sabi ng bata, I told a lie. Sabi ng Diyos, oh, that's okay. So for your penance, do one Our Father. Oh, thank you. De malis. Dumating na naman batang maliit pa, babae. Dear God, please forgive me too. Oh, what did you do? What sin did you commit?
I make kupit-kupit with my mom's wallet. How much did you take? 2 pesos? Sabi ng bata. Okay, so it's okay. Oh, for your penance, do to our fathers. Sabi niya. Do to. Thank you, God. Dumating ang isang teenager. Sabi niya, Dear God, please forgive me. Sabi niya, oh, bakit? Anong ginawa mo? Sabi ni God, sinuntok ko po yung classmate ko. Galit ako sa kanya. Ay, sabi ni God, well, that's not good. So, you do 10 our fathers. Sabi niya, do 10. Sabi niya. Dumating yung isang adult. Sabi nung adult, God, please forgive me. I work in the government. Well, what did you do? I stole money from the government. Sabi ni Lord, okay, I can forgive you. Do 20 our fathers. Do 20. Thank you. Dumating ngayon. Politician. Sabi niya, Lord, forgive me. Sabi niya, why? What did you do? Nambabae ako. At pumatay ako ng tao. Tapos nagulat ang Panginoon. Do 30. Do 30. You do 30. Sabi niya. Hahabulin na ni Chinchin yan. Yung news niya. News ni Chinchin yan. Inuunahan nyo. Oh my God. Anong ugnayan yun sa liturgy? Ay, kayo kasi, ayaw ko na mag-joke kanina. Tayo pa, Tita Shirley, yung may kasalanan. Dito sa program sa radyo, pwede mong gawin yun, mag-joke. Huwag mong gawin sa simbahan, no? Joke ko yun, tapos sabihin natin, anong kaugnayan sa simbang gabi nung kinuwentang joke? Ay, nako. Babawi tayo mong. Sabi niya, good afternoon. Tutupin po talagang palam na talagang magana kaya yung Ginoo. Dahil po din pipunpuna na atin magana ka, atin matsura dapat. Pero, pepakit na kaluguran na lapo. O, yan. Yes. Ay, nako. Sinimba ko po nanding kakune. Yan ang homily ko. Yung counting, no? Diba? This is courtesy of the Diyos ng Sasmon ito. Kaya pong Ninoy. Our darling among Ninoy. If you say, today, nagbilang ang 14 generations from this. Tapos another 14 generations. Kaya kanina sabi ko, 3 and in 14 generations in sets of 3. That totals 42. Parang ang sinasabi, no, literally, parang nagbilang, he count, may milang la, binilang nala, he counted them. But at the same time, he also counted them in a different way. He counted them as his own. Ayan, Hindi lang siya binilang ng isa, dalawa, kundi ibinilang sila bilang kanya. And that is the message of Christmas now. Yan sinabi ni sister, yung texter, na may andaming masasama din dun sa mga hindi magaganda, no, yung mga matsura dapat. Oo, yung mga ancestry niya, pero he counted them as still part of his. Hindi naman yung perfect yung ancestry. Uy, kasi nga naman vultus misericordiae si Cristo. He is the face of mercy. Kaya kayo ngayon, ibilang ninyo yung Kaya sabi ko kanina, Karen, no? Tingnan mo yung mga ayaw mong ibilang sa'yo. Ay, among kahit... Pero marami yan, alam ko. It's time na ibilangin mo sila, ibilang mo sila, bilang isa. Sabi nga ng mami ko, you cannot choose your relatives. So, yung relatives, talagang sa ayaw at sa gusto ko, isasama ko sa bilang. Pero yung mga hindi relatives, pati ba yan, among? Oo. Kala mo makakaligtas ka doon, no? Hindi. Sabi nila, you can choose friends among. Ako, advice ko kanina, sabi ko naman nagsimba. Kaya sabi ko, ngayon, pag-uwi nyo sa bahay nyo, nadaanan ninyo yung mga anak nyo matitigas ang ulo, natutulog pa, yung asawa nyong batugan na hindi nagising, kayo nagsimba. Kuha kayo ng sandok. Sandok? Tuktukin nyo sa ulo sa isa, dalawa, tatlo. Sa hobby kabilang kanina. kayo, mas kiluko-luko kayo. Tingnan mo yan. Binibilang ko kayo bilang akin. Tuktukin na sandok. Ay,
kung ano-ano yung tinuturo ni Among Jean sa atin, talaga naman. May nagtatanong, paano daw po yung mga paring may mga kung ano-anong aparatus at props pala. Props. Pagsimbang bengi at kung ano-anong antiques yung ginagawa sa altar. Ito po ang tanong ko sa inyo. Okay lang, walang problema. No? Ang tanongin nyo, ano ba tumalab ba yung message niya sa inyo? Kung tumalab, then thank God for it. Grasya ng Diyos yun. Pero pag hindi tumalab, alam naman ninyo, no? Ay, ganitong ginawa, hindi ko naintindihan. Natawa lang ako, ganito. You were entertained instead of being able to understand the point. Then it's time you speak. You say something. Imagine ko, ano kaya yung aparatus? Nagdala ng rocket ship? Kung visual aid lang, halimbawa. Ay, ginagawa ni Among Jean yan. Ginagamit ko din yun, no? Just Ako to yung drive a tagagawa point. nun dati. Right. Gumawa pa nga ako ng lebentador na malaki, no? Sinindihan ko, no? Pero hindi ko na inulit yun kasi pag uulitin ko yun, sasabihin ng tao, kita na namin yan, no? Kumita na yan, Among. Replay na yan. Kakahiya pag Replay. nasabihan kang ganun. Kaya careful, read, prepare. Baka naman pampa-enhance ng message yung ginagawa nila. Pero nga no, that the proof of the pudding is in the eating. Yeah. So kung tumalab yung message ni Among with all his apparatus o yung gadgets, Then, thank God. Good. Eh, may mga pari ngayon, homily mo, naka-projector. Oo. Oy, nung nagkaroon ako ng bago yung iPad ko nung sa Santa Rita, nung pinagmamalaki ko, lahat ng homily ko nilagay ko, yung pala nalagay ko doon sa isang program, nilagay lang niya sa isang file. So I had for all my homilies, I had almost 4,000 pages. Ako naman, alam ko yung homily ko. Hindi ko naman kasi alam na kalabitin mo lang pala ng mahina yung iPad. So ginagamit ko, pinagyabang ko pa, high-tech po ako ngayon. Ditingnan ko yung homily ko, nung sa kakaganon ko, na-scroll ko. Biglang umikot, tumabot ako sa page 3,000 something. Hindi ko na malaman pa. No more kodigo. No. The following day, sabi ko sa classmate ko kay Apostol, balik mo yung pera ko, ito na yung iPad do. Hindi ko na kailangan. Pinahamak ako niyan. Back to papel. Oo, hirap yung gumagamit ka daw hindi mo alam gamitin. No? May final question. Paano naman po yung may production number before the final message? Ano yan? Final production number? Baka may sayaw. Sayaw. Before the final message o final blessing siguro. Check nyo po ang libro ng GIRM. Yung mga pasayaw-sayaw. Bawal yun. Bawal po yun. Sinabihan na tayo ni Cardinal Arinze Right. na hindi allowed yung mga sayaw-sayaw within the mass. Kung pagkatapos naman ng misa, tapos na yung misa, tapos may production number, well and good. Before the final blessing po, panoorin po natin si Father. Kakain po siya ng apoy. Hindi yun, no? Parang pabaon sa inyo na hindi nasusunog ang mabuti. Siguraduhin mo lang hindi masunog yung si Father, no? Oh God, pag ginawa mo yun, entertainment. Diretsong santo ka. Ay nako, talaga naman yung ating mga listeners engaged sa ating kwentuhan. Pero ganun pa man, umabot na po tayo sa oras ng pagpapaalam sa araw na ito. At mag-alay na po tayo ng huling dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan, o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin po sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan.
Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Inululuhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdón, kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. Si Among Jin po, at magkikita-kita ulit tayo bukas. Huwag kayong masyadong magpuyat at huwag kayong magkasakit. Para hindi late bukas. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Langit at lupa